Ang maalamat na Biringan City. Naniniwala ba kayong tunay ang Biringan? Ngunit paano mo nga naman paniniwalaan iyon kung wala namang may kayang patunayan na totoong mayroon ngang Biringan City? Magandang araw sa inyong lahat ng nakikinig ngayon. Ako nga pala si Antonio, 21 taong gulang at tubong Samar. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aking kwento tungkol sa Biringan City. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayong tunay ang mayroong Biringan o hindi. Pero isa lang ang masasabi ko, totoo ang lugar na yon. Hindi siya gawa-gawa lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga tao. Alam ko sapagkat ako mismo ay napuntahan na ang lugar na yon. Hindi lamang isang beses kundi maraming beses pa. Ngunit bago tayo magsimula sa aking kwento, ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang ilang mga kaalaman na nalalaman ko patungkol rito. Ang Biringan ay isang salitang waray na ang kahulugan ay hanapan ng nawawala o yung minsan tawag nila ay birilngan. Ayon sa alamat na naikwento sa akin ng aking lola, ang Biringan daw ay matatagpuan dito sa amin sa Samar at nasasakop nito ang isang buong isla. Ang sabi pa ng lola ko, ang Biringan daw ay tirahan ng mga engkanto at engkantada. Isa raw iyong napakayamang lugar at syudad na may matataas na antas ng pamumuhay. Nahati naman ng mga uri ng naninirahan doon sa masasama at mabubuti. Sa buong probinsya ng Samar ay mayroon lamang daw na 7 portal o lagusan papunta sa nasabing lugar. Ngunit piling mga tao lamang nakakaalam niyon. Hindi rin lingid sa kaalaman ko ang kwento na ilan sa mga residente dito sa aming lugar ang nakaranas ng sapi at pinaniniwalaan ng lahat na isang nilalang mula sa Biringan ang may gawa niyon. Napamamaraan naman nila upang dalhin ng katauhan at espiritu ng individual doon nga sa Biringan City. Ang sabi pa sa akin ng lola ko, may 3 rason daw kung bakit nangunguha ng tao ang mga taga-Biringan. Maaari daw na sa kinikilusan nilang kapiligiran, maaari din naman na dahil nagustuhan kanila, o di kaya naman ay maaaring naaawa sila sa iyo. Malakas ang paniniwala ng lola ko na marami ring nakaranas ng misteryo tungkol sa Biringan City. Marami, ilan daw silang patunay na ang Biringan City may realidad na katotohanan. Sa katunayan ay marami pa nga niyan ay ang mga delivery ng appliances, furniture at mga sasakyan na nakadress mismo sa Biringan City. Ang nakapagtataka pa raw ay bayad na ang lahat ng mga yon. Mayroon din naman daw na bahay-bahay ay nakakatanggap ng isang misteryosong sulat na naglalaman ng pamamaalam na ang ibig sabihin naman daw na ang biktimang makakatanggap niyon ay makakabasa ng sulat at tuluyang mapupunta sa lugar ng Biringan City. May parte sa akin na naniniwala na toong Biringan City at mayroon din naman parte sa akin na hindi ako naniniwala. Naniniwala ako kasi mayroong mga tao na nagsasabi na nakapunta na raw sila sa lugar na yon. Hindi naman siguro nila sasabihin iyon kung hindi naman totoong nakapunta sila ron. Ngunit ano nga ba talaga ang mayroon sa Biringan? May katotohanan ba ng mga engkanto at engkantada lamang ang naninirahan doon o mayroon pang ibang nilalang bukod sa kanila? Nawawala daw si Agosto. Salubong sa akin ni Lola Potensyana. Malalim akong napabuntong hininga bago dahan-dahang tumango. Si Agosto ay isa sa aking mga kaibigan at ilang araw na siyang nawawala kung saan-saan na namin siya pinaghahanap nitong mga nakaraang araw. Pero nasuyod na yata namin ang buong gandar at pagsanghan ay hindi pa rin namin nahahanap ang kinaroroonan niya. Maraming haka-haka kung nasaan na marahil ang kaibigan ko. Ang sabi nila baka naman daw naglayas, pero mas lamang ang nagsasabi na baka raw nakuha na ng engkanto o engkantada na magmula sa Biringan. Nasisiguro kung nasa Biringan lang yon. Ani Lola, nagmano ako sa kanya. Lola, ang sabi mo po noon ay nakapunta na kayo sa Biringan, hindi ba? Paano nga po ba kayo nakapunta sa lugar na yon at ano po ba talagang mayroon doon? Kuryosong tanong ko pa. Natutuwa naman ako at nakukuryoso ka tungkol sa bagay na yan.
Matagal ko nang itinigil ang pagkukwento sa naging karanasan ko noon nang mapunta ako sa Biringan dahil wala namang naniniwala sa akin. Kwento niya pa. Naiintindihan ko naman kung bakit ganyan ang pakiramdam ni Lola Potensiana. Sa tagal din naman niya kasing ikinukwento sa latang tungkol sa mga nakita niya sa Biringan, wala ni isang naniwala. Iniisip ng halos lahat ay nababaliw na ang lola ko. Mayroon sigurong naniniwala sa kanya pero lamang ang pag-aalinlangan nila kung nagsasabi nga ba ng katotohanan si Lola Potensiana. Lola, pinalaki niyo po ako sa mga kwento-kwento niyo tungkol sa Biringan. Baka nakalilimutan po ninyo na bata pa lamang ako wala na kayong bukang bibig, kundi ang misteryo na bumabalot sa Biringan na yon. Oo nga po pala, at wala namang naniniwala sa inyo. Pero ibahin niyo po ako, Lola. Naniniwala po ako sa inyo at naniniwala din po ako na totoo ang Biringan. Nagkatitikin kami ni Lola at matamis niya akong nginitian. Mukhang nakumbinsi ko siya ng tuluyan. May 3 lalaki na dumukot sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila sa akin at nang magising na lamang ako nasa Biringan na ako. Paano ko nalaman na nandoon ako? Dahil unang tingin ko pa lamang sa lugar ay hindi na kaagad kapanipaniwala ang ganda niyon. Tulad sa mga kwento-kwento na naririnig ko tungkol sa Biringan City, ay talaga naman na malaki at magagandang infrastruktura doon. Tahimik at walang polusyon sa Biringan, bagamat napakaraming magagarang kotse. Hindi nga lang ako masyadong nagtagal doon dahil dinanggihan ko ang alok nilang kumain ng kanilang pagkain. Binibigyan kasi nila ako ng itim na kanin at sa oras na kinain ko yun ay alam kong hindi na ako makababalik pang muli sa totoong mundo natin. Mahabang kwento ni Lola Potensiana. Hindi ko alam pero sa tuwing naririnig ko talaga yon, yung ganitong klase ng kwento tungkol sa Biringan, mas lalong lumalakas ang kagustuhan kong marating ang lugar na yon. Base pa sa paraan ng pagkukwento ni Lola Potensiana, ay mas lalo lamang tuloy akong nakukuryoso. Ibig po bang sabihin ninyo kailangan may dumukot muna sa akin bago ako makarating sa Biringan, Lola? Hindi. May isang lagusan o portal na maaari mong daanan kung gusto talagang makarating ng Biringan. Lagusan? Portal? Sa isang puno ng akasya, Antonio. Doon mo makikita ang lagusan o portal patungo sa mundong yon. Tila kuryosong-kuryoso ka. Gusto mo bang makapunta sa lugar na yon? Opo, Lola. Gusto ko pong marating ang Biringan at nais kong malaman kung ano ba talagang mayroon sa lugar na yon. Ngunit imposibleng mangyari, hindi po ba? Bakit naman magiging imposible? Nangunot ang noo ko. Ibig po ba niyong sabihin maaari akong pumunta doon? Papapasukin po ba ako? At saka hindi po ba masyadong delikado? Ayon pa sa sabi-sabi, mahirap na daw makalabas kapag nakapasok ka doon. Ngumiti si Lola Potensiana. Huwag kang mag-alala dahil kasama mo naman ako. Ako lang ang kailangan mo para makapasok at makalabas ka sa Biringan ng walang pinoproblema na kahit na ano. Ilang beses na po ba kayo nakapunta sa Biringan? At bakit parang kampanteng-kampante po kayo na walang mangyayari sa atin doon? Magugulat ka kapag nalaman mo kung ilang beses na. Nakangiting tugon ni Lola. Napatango na lamang ako. Tingin ko'y hindi lamang 1, 2 o 3 beses na siyang nakapunta ron. Buti pala'y nakakalabas pa siya. Pero paano? Nagplano kami ni Lola Potensiana para sa aming pagpunta sa Biringan. Marami siyang inihabilis sa akin ng mga bagay na hindi ko raw maaaring gawin kapag naroon na kami. Hindi ko alam kung totoo ba ang mga pinagsasabing ito ni Lola Potensiana, pero patutunayan ko na lamang siguro kapag naroon na kami. Tunay nga rin na mapupuntahan namin ang lugar na yon. Nang kumuha ko ng damit sa aming bahay, hindi ko na nagawa pang magpaalam sa mga magulang ko kung saan nga ako pupunta. Bastang sinabi ko na lamang isasamahan ko si Lola Potensiana sa bahay nito ng ilang araw. Pagkalis ko sa bahay ay dumiretso ako ng punta sa palengke at bumili ng ilang prutas na ang sabi ni Lola Potensiana ay iaalay raw namin sa mga nakatira sa Biringan. Habang namimili ako'y napansin ko si Aling Tina,
ang nanay ni Augusto. Naaawa ko sa kanya't kitang-kita ko sa itsura niya kung gaano na siya kapagod at kapuyat sa kakahanap sa kanyang anak. Hindi ko man masabi-sabi na susubukan kong hanapin sa biringan si Augusto, ay pinangako ko na lamang iyon sa aking sarili. Sana nga lang ay totoong naroon si Augusto dahil nasisiguro kong mas mahihirapan kaming maghanap sa kanya kung wala siya roon. Gabi na nang makarating kami sa bahay ni Lola Potensiana. Handang-handa na rin ang aking lola sa gagawin naming pag-alis. Maayos na rin ang kanyang mga gamit na dadalhin. Basta ang mga bilin ko sa iyo ay huwag na huwag mong kalilimutan. Antonio, makapupunta ka lamang sa biringan dahil sa akin. Nakapupunta naman ako doon at nakakaalis din dahil binibigyan ako ng pahintulot ng aking kaibigan na nakatira doon. Wala kang ibang dapat na pagsabihan ng mga makikita mo sa biringan. At nasisiguro kung wala rin namang maniniwala sa iyo. Ani Lola Potensiana. Tumangutango ako. Talagang susundin ko ang lahat ng mga bili ni Lola Potensiana at ayaw ko naman na maiwan ako ron sa biringan. Oo nga't kuryoso ako sa lugar na yon, pero mas gugustuhin ko pa rin na narito ako sa mundo ng mga tao. Mag-iingat ka sa mga makakasalumuha mo doon, Antonio. Maraming mag-aalok sa iyong kumain ngunit huwag na huwag mong tatanggapin, lalo na ang mga pagkain kulay itim. Kahit na mahalina ka sa amoy at sarap ng kanilang pagkain, ay huwag mo pa rin tatanggapin at kakainin. Opo, naiintindihan ko po, Lola Potensiana. Hindi na po ninyo kailangan pang paalalahanan. Tugon ko naman. Tumango si Lola Potensiana at niyaya na akong lumabas ng bahay. Medyo malayo-layo rin daw kasi ang pupuntahan namin ng puno ng akasya, kung saan sinasabi niya ang daang papuntang biringan. 7:30 pa lamang ng gabi pero madilim na kagad sa barangay namin. Dito kasi kapag ganitong oras ay wala na talagang lumalabas dahil sa takot ng mga taong baka raw makuha sila ng mga taga-biringan. Ilang minutong paglalakad pa ang ginawa namin ni Lola Potensiana bago kami tumigil sa isang malaking puno ng akasya. Nagugulat kong binalingan ng isang matandang babae na bigla na lamang lumabas mula sa punong iyon. Nanginginig kong itinuro ang babae. Lola Potensiana, nakita mo po ba yun? Nakita mo po bang may lumabas na babae mula sa puno ng akasya? Ngumiti at tumango sa akin si Lola Potensiana. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na totoo talaga ang biringan? Galing doon ng Nana Asiria mo. Siya ang kaibigan na tinutukoy ko. Ang kaibigan ko na pinapayagan akong maglabas-pasok sa biringan. Pagpapakilala sa akin ni Lola Potensiana kay Nana Asiria. Ngumiti ako kay Nana Asiria at magmamano sana kung hindi lamang ako pinigilan ni Lola Potensiana. Natawa naman si Nana Asiria. Tara na. Anyaya ni Nana Asiria. Tumango lamang si Lola Potensiana. Akala ko'y pangungunahan ni Nana Asiria ang paglalakad papunta sa lagusang tinutukoy ni Lola Potensiana nang bigla niya akong lapitan at pakatitigan. Matamis niya nga akong initian. Napahawak ako sa aking noo nang maramdaman ng matinding pagkahilo. Minamasahe ko ang aking noo ng tuluyang mandilim ang paningin ko at mawalan ng malay. Nangunot ang noo ko nang magising ako sa isang hindi pamilyar na kwarto. Kinabahan ako. Kagad at babangon na sana ako kung hindi lamang narinig ang boses ni Lola Potensiana. Napapikit naman akong muli nang maramdaman ang pananakit ng aking ulo. Nandito lamang ako, Antonio. Huwag kang matakot. Ani Lola Potensiana. Ano pong nangyari kanina at bakit nabiglan na lamang ako nawalan ng malay? Nauutal-utal ko pang pagtatanong. Ako ang may gawa niyon. Ipagpaumanhin mo sana ngunit kailangan ko lamang gawin yon upang mabigyan ng proteksyon itong aming mundo laban sa inyong mga taga-mundo ng mga tao. Ani Nana Asiria. O, mundo ng mga tao? Ibig sabihin, ibig niyo po bang sabihin nasa biringan tayo? Bakit hindi ka lumabas at tingnan gamit ang sarili mong mga mata?
Uwi ka ni Nana Asiria. Tumango ako't tumakbo palabas ng bahay. Napanganga na lamang ako nang makita kung gaano kagandang biringan. Naglalakihan ng mga gusali, nagliliwanag at masyadong nakakasilaw ang mga ilaw. Napakatahimik ng buong lugar at wala yatang polusyon. Kahit sa labas lang naman ang nakikita ko, ay kitang-kita ko pa rin kung gaano ka-high-tech ang mga kabuuan nito. Kamangha-mangha at kay ganda talaga rito. Hindi ko alam kung gaano ako ka-espesyal at nagawa kong makita ang malaparaisong lugar na ito. Si Lola Potensiana at si Nana Asiria. Marahil, kailangan ko silang pasalamatan dahil kung hindi nila ako isinama pupunta sa lugar na ito, ay hindi ako makakapunta rito. Kung ikukwento ko ito sa lahat ay marami siguro ang hindi maniniwala sa akin sapagkat hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na mahirap makapunta sa lugar nito at kung makakapunta ka nga ay magiging delikado lamang para sa iyo. Hindi ko nga lamang makukuwang mag-alala kung magiging ligtas ba ako sa lugar na ito. Siguro marahil sa kaalaman na nandito naman si Nana Asiria at Lola Potensiana kaya hindi ko magawang matakot. Na-excite pa nga akong gumala mamaya. Ano-ano kaya ang makikita ko? Maaari po ba akong gumala-gala dito, Nana Asiria? Tanong ko sa kanya. Kapapasok ko lamang ulit sa loob ng kanyang bahay, naabutan kong abala sa pag-uusap ang dalawa. Ngayon ko lamang napansin ang bahay ni Nana Asiria na punong-puno ng iba't ibang klase ng botilyang gamot. Hindi ko alam kung para saan ang mga yon. Ayaw ko rin naman magtanong kay Nana Asiria at hindi ko rin alam kung pwede ba akong magtanong. Masyadong delikado kung lalabas ka sa bahay na ito, Antonio. Hintayin mo na lamang kami ng Nana Asiria mo na matapos sa ginagawa namin at nang masamahan ka namin. Uwi ka naman ni Lola Potensiana. Medyo nalungkot naman ako sa sagot niyang yon habang pinagmamasdan ko kasi ang magandang tanawin sa labas. Kanina ay nahahalina na akong maggala. Nasisiguro ko na mas maganda pang makikita ko sa ibang parte ng biringan kaya nais ko sanang gumala. Hindi. Ayos lamang. May ipasusuot lamang ako sa iyong kwintas para walang kumambala sa iyong kahit na anong nilalang dyan sa labas. Ani Nana Asiria, sabay abot sa akin ng isang kwintas. Sa mundo ng mga tao, para yung isang anting-anting. Huwag na huwag mo yang tatanggalin para hindi ka mapahamak. Naiintindihan mo ba? Opo, Nana Asiria. Huwag po kayong mag-alala at hindi ko po ito uhubarin sa akin leeg. Marami pang ibinilin sa akin si Nana Asiria at Lola Potensiana bago nila ako hayaang lumabas. Matalim naman ang memorya ko kaya kahit papaano ay nagawa kong tandaan ng daan pabalik sa bahay ni Nana Asiria. Habang namamanga sa magagandang tanawin na nakikita ko, kung saan-saan napupunta ang paningin ko at marami rin ako nakakasalubong na mga engkanto at engkantada. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi na ako nagulat na puro engkantado at engkantada ang aking makakasalubong. At binalaan din naman ako ni Nana Asiria sa mga maaari kong makita sa paggagala ko. Sa paglakad-lakad ko'y napunta ako sa isang napakagandang karagatan. Medyo may kalayuan rin ito sa pinanggalingan ko kanina. Mas lalo naman ako namangha nang makita kung gaano kaganda ang karagatan na nasa aking harapan. Naghahalo ang rosas, dilaw, at kahil sa kulay ng kalangitan, ang kulay na dilaw ay nanggagaling sa sinag ng bilog na malaking araw. Maging ang tubig sa dagat ay naglalaro lamang sa rosas, dilaw, at kahel ang kanilang mga kulay. Napakaganda at napakaaliwalas, puting-puti naman ang buhangin at kay sarap tapakan. Nagdadagdag pa ang magandang tanawin ng mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng dagat. Isang paraisong ang tunay, ngunit hindi lamang ang magandang tanawin ang umaagaw sa aking atensyon, kundi maging ang isang sirena na nakaupo sa isang malaking bato na nasa may pangpang ng dagat. Kumakanta ang sirena at napakaganda ng tinig nito. Kahit na likurang bahagi lamang ng sirena ang kita ko, ay kitang-kita ko pa rin kung gaano kalaki at kakulay ang kanyang buntot. Uulitin ko, nabanggit na sa akin ni Nana Asiria kung ano-anong maaari kong makita.
kaya hindi na ako nagulat nang makakita ng sirena. Buong akala ko yung mga nanonood na isda ang kinakantahan ng sirena, ngunit nagulat ako nang makakita ng isang malaking bangka na ngayon ay padaong nasa baybayin. Sa isang iglap din ng sirena ay nagkaroon ng mga paa na kagaya ng sa mga tao. Iyon nga talagang hindi ko inaasahan. Lumapit ang sirena sa bangka. Nang ilipat ko ang paningin ko ron, ay saka ko pa lamang nakita ang mga lalaki na pababa mula roon. Lahat sila'y sumusunod sa kahit na anong sinasabi ng sirena. Nang maglakad papunta sa kung saan ang sirenang yon, kasama ang mga kalalakihan luwala ng bangka, ay kagad akong palihim na sumunod sa kanila. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Ngunit kung maggagayon man, ay hindi ko pa rin maialis ang kuryosidad kung saan maaaring dalhin niyong sirena ang 6 na kalalakihan na pulos parang wala sa kani-kanilang mga sarili. Kung hindi ako nagkakamali dahil iyon sa tinig ng sirena. Naalala ko nga sa kwento ni Lola Potensiana, ang ganitong kakayahan ng mga sirena, iyong kakanta lamang nila ang gusto nilang biktimahin at pagkatapos ay mawawala na sa sarili. Kagaya nga sa nangyayari sa 6 na kalalakihang yon, ngunit ang ipinagtataka ko lamang, narinig ko rin naman ang pagkanta ng sirena, ngunit bakit walang nangyari sa akin? Hindi kaya dahil sa suot kong kwintas, kaya ganoon. Sa isang malaking bahay o palasyo tumigil ang sirena. Maraming mga nilalang na nasa loob ngunit hindi naman nila ako pinagtuunan ng pansin kahit na alam kong marami ang nakapansin sa aking presensya. Ang kanilang atensyon ay naroon lamang sa 6 na kalalakihan na dala ng sirena nakatutok. Sila'y handog mula sa aming pamilya, Pinuno. Anang sirena. Yumukod pa muna ito bago tumalikod at umalis. Nangunot ang nokot muling sinundan ng sirena. Nakabalik na kami muli sa karagatan nang bigla siyang bumaling sa kinatatayuan ko. Hindi na tuloy ako nakapagtago man lamang at talagang nakita na niya ako. Kanina ka pa sunod ng sunod sa akin. Ano bang gusto mo? Tanong nito. Nakita ko ang ginawa mo dun sa mga lalaki. Panimula ko. Nagtaas siya ng kilay. Nakita mo pala, bakit hindi mo ako pinigilan kanina? Tapos ngayon ay saka ka magagalit. Tugon naman niya. Tama naman siya. Bakit nga ba hindi ko siya pinigilan kanina habang papunta pa lamang sa loob ng malapalasyong bahay? Imbis na sagutin ng sirena, napatitig na lamang ako sa kabuuan niya. Mahaba at alon-alon ang kanyang pino at itim na buhok. Napakaamo rin ng kanyang mga mata na animo hindi kayang manakit ng kahit na sino. Matangos ang kanyang ilong at mapupula ang kanyang labi. Mapayat lamang siya pero ang ganda ng hubog ng katawan. Kung hindi ko lamang alam na isa siyang sirena, baka namanghana ako sa kanya. Aba, bibihira lang naman makakita ng mga ganitong kagandang babae. Kailangan na nating umalis, Magindara. Napalingon ako sa babaeng hindi ko napansin na nasa likuran na pala ng sirena nang kausap ko Magindara pala ang pangalan. Walang lingon-lingon na umalis sa harapan ko si Magindara kasama ang babaeng tumawag sa kanya. Pinanood ko pa ang kanilang pagkalis bago ko naisipan na bumalik sa bahay ni Nana Asiria. Mukha namang nakahinga ng maluwag si Lola Potensiana nang makita ko. Kalaunan ay nagpaalam na rin kami kay Nana Asiria na babalik na kami sa mundo ng mga tao. Ilang araw nang lumipas nang bisitahin namin ni Lola Potensiana ang misteryoso at maalamat na biringan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakapunta nga ako sa lugar na yon. Minsan ngayon naisip ko pa kung totoo nga bang nakapunta ako sa lugar na yon o gawa-gawa lamang siya ng aking isipan. Ngunit sa tuwing makakausap ko si Lola Potensiana ay palagi niyang ipinapaalala sa akin kung anong klase ng lugar ang napuntahan ko. Naikwento ko rin sa kanyang pagkikita namin ni Magindara at ang kanyang ginawa roon sa mga mangingisda na nakita kong dinala niya sa kanilang pinuno. Ipinaliwanag sa akin ni Lola Potensiana na ganoon pala raw talaga ang ginagawa ng mga nilalang na sumasamba sa kanilang pinuno. Nagdadala ng mga alay. Ikiniit ko pa nga kay Lola Potensiana na tulungan namin ang mga nabibiktima nila. Ngunit paano nga ba namin gagawin yon kung ikamamatay namin sa dami ng aming makakalaban?
kung pipigilan namin ng kanilang mga nakagawiang gawain. Ako na pong bahalang kumuha ng tubig sa ilog, Lola. Masyado na po kayong matanda't nasisiguro ko pong hindi na ninyo makakaya pang magbuhat, kaya huwag na ho kayong makulit. Ani ko kay Lola Potensyana. Marahas na tinapik ni Lola Potensyana ang aking balikat. Loko kang bata ka, sinong matanda? Hindi pa ako matanda at kayang-kaya ko pang buhatin yan. Git nito. Hindi ko naman siya pinansin, bagkus ay naglakad na ako papunta sa ilog. Bitbit ang dalawang malalaking timba na lalagyan daw ni Lola Potensyana ng tubig para makapaglaban na siya ng kanyang mga damit. Mag-isa na lamang si Lola Potensyana at matagal nang patay ang lolo ko. Noon pa man ay kinukumbinsi na namin si Lola na tumira na lamang sa bahay namin, ngunit siya ang pilit na tumatanggi. Kaya naman ako na lamang ang palaging bumibisita sa kanyang bahay para kung sakali man na kailanganin niya ng tulong ko. Kagaya ngayon ay madali lang namin siyang matutulungan. Nang nasa ilog na kami ni Lola, ay siyang sumalok ng tubig mula sa ilog at inilalagay iyon sa kanyang timba. Nasa likuran naman niya ako at pinapanood ang kanyang ginagawa. Gusto ko nga rin sana na agawin kay Lola ang ginagawa niya, pero ayaw naman niyang pumayag. Tipikal na ugali ng lola ko, ayaw na ayaw niyang tinutulungan siya, lalo na kung kaya niya pa naman. Habang naghihintay na matapos si Lola sa kanyang ginagawa, ay nahagip ng mga mata ko ang isang pamilyar na muka. Namilog ang mga mata ko nang mapagtantong si Magindara nga ang nakikita ko. Anong ginagawa niya rito? May naging biktima na naman kaya siya? Iyon kaya ang dahilan kung bakit siya naririto? Nilapitan ko si Magindara. Hindi ko nga alam kung bakit tumapit pa ako sa kanya, pero hindi ko ikakaila na natutuwa kung makita siyang muli ngayon. Anong ginagawa mo rito, Magindara? Kuryosong tanong ko sa kanya. Naglilibot-libot lang kami ng kapatid ko. Tugon nito. Anong klase naman kaya ng paglilibot ang ginagawa nila? Sana naman wala silang masyadong naging biktima. Hindi naman ako pwedeng basta-basta na lamang mangialam at ayaw ko rin naman na madamay. At hindi ko alam kung ano ang mga kaya nilang gawin sa akin kung sakaling makialam ako sa kanila. At baka magalit pa nga sila. Ipagpapasalamat ko na lamang siguro na hindi ako naging biktima. Pinalingan ko si Lola Potensyana na nakakatapos lamang pala sa ginagawa. Titig na titig siya kay Magindara. Ngayon, at sa tingin pa lang niya iyon ay alam ko na kaagad kung ano ang nasa isip niya. Paniguradong nalata na niya kung anong klase ng nilalang si Magindara. Kaibigan ka ba ng apo ko, Iha? Napakagandang bata mo naman. Anito, hindi ko alam kung matatawa ba ako sa reaksyon ni Magindara. Kitang-kita ko kasi kung paano siya naiilang at hindi malaman kung paanong sasagutin ang tanong ng aking lola. Kumain ka na ba ng tanghalian at mabuti pa'y sumabay ka na sa amin ni Antonio? Paanyaya pa nito. Tumingin sa akin si Magindara at mukhang naghihintay sa aking isasagot kay Lola. Hindi ko alam kung ayos lamang ba sa kanya, kaya tinanguan ko na lamang siya at iniyaya na rin na pumunta sa bahay. Nauuna si Magindara at Lola Potensyana sa paglalakad. Habang nasa likuran naman nila akong dalawa bitbit ang dalawang timba. Hindi ko alam kung ginagawa lamang ba ito ni Lola Potensyana dahil alam niyang kung anong klase ng nilalang si Magindara o dahil mabait lamang talaga ang lola ko. Panay kasi ang pag-aasikaso niya kay Magindara. Si Lola Potensyana pa nga mismo ang naglagay ng pagkain sa plato nito. Batid kong alam mo na kung anong klase ka ng nilalang, Magindara. Ngunit huwag kang mag-alala at igagalang naman kita. Hindi mo kailangang makaramdam ng pagkailang sa akin. Pasensya na talagang masaya lamang akong may kaibigan ng apo ko. Nakangiting ani ni Lola Potensyana sa kalagitnaan ng aming pagkain. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon siya ka-straightforward kay Magindara. At gusto ko namang matawa nang sabihin ni Lola Potensyana na magkaibigan kami ni Magindara. Hindi ko nga alam kung magkaibigan ba kami at hindi ko alam kung dapat ko ba siyang kaibiganin matapos ang unang interaksyon namin dalawa at matapos kong makita ang ginagawa niya sa kanyang mga biktima.
Ngunit hindi ko naman inaasahan na sa araw-araw na pagkikita namin ni Magindara doon sa may ilog, magiging malapit na magkaibigan din kaming dalawa. Mabait naman pala talaga si Magindara, sadyang mayroon lamang talaga silang sinusunod na alituntunin, kaya naman kahit na hindi niya gusto, ay wala siyang magawa kundi ang sumunod at kumuha ng mga mabibiktima upang may alay sila sa kanyang pinuno. Ipinaliwanag rin sa akin ni Magindara ang kakayahan niyang magkaroon ng buntot kapag nasa tubig at paa naman kagaya ng sa mga tao kapag siya'y nasa lupa. Isa siyang prinsesa sa Edhen dahilan para magkaroon siya ng ganoong klase ng abilidad. Ang Edhen, yun pala yung karagatan na puntahan ko sa Biringan noon. Halos araw-araw ring bumibisita si Magindara kay Lola at palagi niya itong dinadala ng mga halamang gamot na galing sa Biringan at doon lamang makikita at makukuha na labis namang ikinatutuwa ng aking lola. Mabait, maalalahanin, malambing at magalang na babae si Magindara. Kung hindi ko nga lang alam na isa siyang sirena ay baka nagkagusto na ako sa kanya. Parang iyong mga kapitbahay lamang namin sa tuwing makikita si Magindara, akala may mga aso na gustong-gustong makipagkilala sa aking kaibigan. Saan ba ang punta niyong dalawa? Tanong ni Lola. Sa bundok ng Tebes po, Lola. Gusto ko po kasing mabisita ang kaibigan kong naninirahan doon at magpapasama lamang po ako kay Antonio. Ani Magindara. O sige, basta mag-iingat kayong dalawa ha. Ikaw nang bahala kay Magindara, Antonio. Marami pang ibinilin si Lola Potensiana na bago niya kami pinakawalan. Tahimik kaming dalawa ni Magindara habang naglalakad kami patungo sa bundok ng Tebes. Iniisip ko kasi kung anong klase ng nilalang naman kaya ang sinasabi ni Magindara. Sa pagkakaalam ko'y walang tao na nakatira sa bundok ng Tebes dahil na rin sa mga mababangis na hayop na naninirahan sa lugar na yon. Kaya hindi na ako umaasa na mga tao ang pupuntahan namin ni Magindara doon. 30 minutong paglalakad din bago namin narating ni Magindara ang bundok. Iniisip ko na mga mababangis na hayop na sasalubong sa amin sa pag-akit pa lamang namin doon. Ngunit hindi nangyari kahit na ngayong nasa tuktok na kami ng bundok. Huwag kayong mag-alala at kaibigan ko si Antonio. Hindi ninyo kailangan pang magtago. Sigaw ni Magindara. Nangunot ang noo ko't pinakatitikan siya. Laking gulat ko nang isa-isang magsilabasan ng mga kaibigan ni Magindara. Mayroong mga duwende, kapre, tikbalang at engkantadang lumabas mula sa kung saan. Namamanghang napatingin ako sa kanilang lahat. Di sa hinagap ko hindi ko iniisip na sa personal kong makakakita ng kagaya nila. At ewan ko kung bakit hindi man lamang ako nakaramdam ng takot. Mga elemento sila at alam ko kung ano ang kanilang kakayahan. Kaya nila akong saktan, pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi man lamang ako nakaramdam ng takot. Siguro dahil iniisip ko na kasama at katabi ko naman si Magindara na maliligtas naman niya ako basta't nandyan siya. Alas 4 ng hapon kaming umalis ng Gandara kanina, ngunit kahit na maaga pa'y parang gabi na rin dahil natatakloban ng mga matataas na puno ng niyog at mangga ang kalangitan. Hinayaan ko makipag-usap si Magindara sa mga nilalang na yon na itinuturing niyang kaibigan. Nanatili akong tahimik lamang na nakikinig sa kanila sa takot ko na baka makapagsalita o makagawa ng mga bagay na ikagagalit naman nila. Sa tuwing di pa nga lamang iwas na ako. Baka makagambala pa ako ng kagaya nila at alam ko kung anong klase ng pasakit ang kaya nilang ibigay sa mga tao. Alam mo bang delikadong pakikipagkaibigan sa mga tao? Hindi ba? Bakit hinayaan mo pa rin ang sarili mong makipagkaibigan sa mortal na yan, Magindara? Tanong ng kapre. Matagal ko ng kaibigan si Antonio. Matagal na din niyang alam ang tungkol sa pagiging sirena ko. Marami siyang pagkakataon ipagkalunwa ko sa mga katulad niyang tao, pero hindi niya ginawa. Ako magpapatunay na hindi lahat ng tao ay masasama, sakim at gagawan tayo ng masasama dahil mayroong mga kagaya ni Antonio na inirerespeto tayo at iginagalang.
kaya nagustuhan ko makipagkaibigan sa kanya. Mahabang paliwanag ni Magindara. Natuwa naman ako sa labis na pagtitiwala niya sa akin. Iyon nga lang, masyadong tumatak sa aking isipan ang sinabi ni Magindara. May mga masasamang karanasan din pala ang mga tulad nila mula sa mga tao. Kaya pa may pagkakataong nananakit sila ng mga katulad natin dahil na rin sa kagagawan natin. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipagpasalamat na nalaman ko ang mga bagay na ito o mas dapat ba akong malungkot para sa kanila. Oo nga naman, sino bang basta-basta na lamang mananakit kung hindi sila naunang sinaktan? Isa-isa kong tinignan ng mga kaibigan ni Magindara at batid kong hindi lahat sila ay sang-ayon sa pakikipagkaibigan sa akin ni Magindara. Ngunit sa mga nalaman ko ay parang gusto ko na rin silang maging kaibigan. Gusto kong ipabatid sa kanila na hindi lahat ng mga tao ay masasama at gusto ko rin sanang malaman na hindi porke kakaibang nila lang itong mga nasa harapan ko ay wala silang gagawin kundi maging masama. Kaya lamang paano. Matagal na panahon ang alam ng mga tao na ang kagaya nila ay walang ibang alam kundi bigyan ng pasakit ang mga tao. Hindi roon nagtapos ang palagi ang pagkikita ni Magindara at mga kaibigan niya. Sa tuwing bibisita si Magindara ay palagi niya akong isinasama at palagi naman akong nagdadala ng mga iaalay na pagkain sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko alam kung dahil ba sa kaibigan kong matalik si Magindara kaya inahayaan nila ako magpabalik-balik sa lugar nito o baka dahil nasanay na lamang din talaga sila sa presensya ko. Sa bawat araw na lumilipas ay mas pinagtitibay naman ng panahon ang pagiging magkaibigan namin ni Magindara. Si Lola Potensyana nga ang palaging tuwang-tuwa sa tuwing bibisita sa amin ito. Hindi na nga rin siya nagtatanong kapag lumalabas kaming dalawa. At hindi na rin kami bumabalik pang muli sa Biringan. Ayon kasi kay Magindara ay masyadong delikadong magtungo roon. Lalo na ngayon dahil inuhuli na nilang mga taong naninirahan doon. Ikinagulat ko ang kaalamang yon. Akala ko'y kaming dalawa lamang ni Lola Potensyana ang nakapunta sa Biringan. Ngunit mukhang hindi pala. Bukod pala sa mga engkanto at engkantada na alam natin na naninirahan doon, ay mayroon din palang mga tao. Kung sa bagay, hindi ko rin naman sila masisisi. Kung mas pipiliin nilang manirahan sa Biringan na yon na kung ituring ko ngayon ay isang paraiso. Kung maaari lamang ay baka gustuhin ko na lamang rin na doon tumira. Masaya akong nagtagal ang inyong pagkakaibigan ng apo ko, Magindara. Alam ko naman kung gaano kadelikado ang ginagawa mong pagtitiwala sa kanya, kaya nais kong magpasalamat kasi kahit na ganoon ay pinili mo pa rin maging kaibigan si Antonio. Ani Lola Potensyana. Ngumiti ako kay Lola. Nagkatingin na naman kami ni Magindara. Iyon na naman ang mabilis na pagtibok ng puso ko na akala mo'y nakikipagkarera. Hindi iyon ang unang beses na naramdaman ko ang bagay na yon. Sa tuwing magkakatitigan kami ni Magindara, sa sobrang dalas kong maramdaman yon, ay nasanay na akong bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nakikita at nakakasama ko siya. Alam ko ang ibig sabihin niyon. Alam kong nagugustuhan ko si Magindara, pero alam ko ring hindi maaari ang nararamdaman ko. Hindi pwede kasi alam kong gulo ang may dudulot niyon. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Gusto ko din po bilang kaibigan si Antonio, Lola Potensyana. Mabait siya at ni minsan ay hindi niya ako sinuplong sa mga kauri niyo. Kaya naman nagagawa kong magpabalik-balik sa aming kaharian, sa karagatan, at dito sa mundo ng mga tao. Gusto ko nga di pong palang magpasalamat sa iyo dahil hindi niyo po ako pinagbabawalang makipagkaibigan kay Antonio. Ani Magindara. Bakit naman hindi? Ikaw lang ang nag-iisang babaeng kaibigan ni Antonio. Kaya sino ba naman ako para pagbawalan kayong maging magkaibigan? Sa sinabing iyon ni Lola Potensyana ay bigla ko tuloy naalala si Agosto. Ang kaibigan kong hanggang ngayon ay hindi namin nakikita pang muli. Ngayon ko lamang ulit siya naalala. Nakalimutan ko rin ngang tignan kung nasa Biringan nga ba siya. Sa sumunod na araw ay naging abala naman ako sa pagsama sa aking ama sa bundok ng Tebes upang manguha ng mga kahoy-kahoy na pwede namin gawing uling.
Nawalan kasi ng trabaho si Papa at ito lang ang tanging naisip namin na pagkakitaan noong pansamantala. Noong unay ayaw pang pumayag ni Mama at ni Papa dahil takot silang pumunta sa bundok ng Tebes dahil nga sa mga naninirahan doong mababangis na hayop. Ngunit nang sabihin ko naman na walang ganun doon, ay unti-unti na silang pumayag. Bagamat ramdam ko pa rin ang pag-aalinlangan nila. Bilisan nating kumilos at baka mamaya'y umatake yung mga mababangis na hayop rito. Ani Papa. Natawa naman ako. Papa, wala pong atake sa atin dito na hayop dahil wala naman pong nanirahan na ganun dito. Ilang beses na po ako nakapunta rito nitong mga nakarang araw kaya alam ko po. Paliwanag ko kay Papa. Ilang araw ka nang pumupunta rito? Opo, ikinukuha ko po kasi si Lola Potensyana ng mga halamang gamot niya. Tumango si Papa at muling nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Pansin ko naman mula sa malayo ang panonood sa amin ng mga kaibigan ni Magindara. Mukha naman na wala silang gagawin na masama sa amin ni Papa kaya hindi ko na lamang sila pinansin pa. Ilang araw ang muling lumipas ay pinagtataka ko na ang hindi na muling pagbabalik ni Magindara dito sa amin. Medyo nag-aalala na nga ako at kung ano-ano nang naiisip ko. Baka kung ano nang nangyari kay Magindara. Kahit nga si Lola Potensyana ay napapatanong na rin kung bakit hindi na muli pang dumadalaw sa amin ang aking kaibigan. Tuloy na pagdesisyonan namin ni Lola Potensyana na muling bumisita sa Biringan. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at kagad na kaming pumaroon. Labis din namin ang ipinagtaka kung bakit hindi man lamang kami sinalubong ni Nana Asiria. Iba na talagang nararamdaman ko. Alam kong may kung ano ang nangyayari kay Magindara. Natitiyak ko na may kinalaman iyon sa pagiging magkaibigan namin. Paulit-ulit iyong pinapaalala ng mga kaibigan ni Magindara na nasa bundok ng Tebes at iyon lamang ang naiisip kong dahilan. Pero wag naman sana. Sana'y abala lamang talaga si Magindara kaya hindi na siya muli pang nakakabisita. Pagpasok namin sa Biringan ay si Nana Asiria ang unang sumalubong sa amin. Kitang-kita ko ang labis na kaguluhan sa kanyang muka. Hindi ko mabanagong dahil ba yun sa presensya namin o baka dahil totoo ngang may nangyayari dito. Nalaman ng aming pinuno ang pakikipagkaibigan sa iyo ni Magindara, Antonio. Isa iyong malaking kasalanan dito sa amin at may karampatang parusa din. Ani Nana Asiria. Kaya po ba hindi na muling nakabisita sa amin si Magindara? Ano na pong lagay niya? Nasaan na po siya? Gusto ko pong makita si Magindara. Nag-aalala at sunod-sunod na tanong ko. Huwag kang mag-alala at may plano naman ako para mailigtas si Magindara. Mabuting at naisipan ninyong pumunta rito dahil kakailanganin ko yung tulong mo, Antonio, para mailigtas natin si Magindara. Ano pong kailangan kong gawin? Handa po akong gawin ang lahat para masiguro lamang ang kaligtasan niya. Ngumiti sa akin si Nana Asiria at saka nagsimula na sa pagkukwento kung paano namin maililigtas si Magindara. Hindi ko alam kung tama lamang itong gagawin namin at kung sapat na ba ito, pero gusto ko pa ring subukan. Gusto kong matulungan si Magindara at lahat ay gagawin ko, masiguro lamang ang kaligtasan niya. Kahit pasabihin mong delikado itong gagawin namin ni Nana Asiria. Matapos ang mahabang diskusyonan at debate sa kung anong mas dapat namin gawin, ay naghanda na kami ni Nana Asiria. Paulit-ulit naman na pagpapaalala sa akin ni Lola Potensyana na mag-iingat ako sa pagpunta namin sa palasyo ng pinuno ng mga taga-Biringan. Hindi nagtagal ay pumunta na kami sa palasyo. Pagpasok pa lamang namin ni Nana Asiria sa loob ng palasyo, ay masama na kaagad ang tingin sa akin ng lahat ng mga nilalang na naroon. Pero wala roon ang atensyon ko, kundi nasa babaeng nasa harapan naming lahat na tila naliligo na sa kanyang sariling dugo. Bukang pagod na si Magindara at tila parang wala ng buhay ang kanyang mga mata. Isang tingin pa lamang sa kanya ay alam kong grabe ang pinagdaanan niya. Gusto kong magalit sa mga nanakit kay Magindara, ngunit alam ko naman na isang malaking kahibangan yon. Dahil kahit anumang galit ko ay wala iyong magagawa.
Bakit kasama mo ang lalaking iyan, Nana Assyria? Malakas na tanong ng kanilang pinuno. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko, ay Luis ang pangalan ng pinuno nila. Hindi ko na lamang po babanggitin yung apelido, pero alam ko yung apelido o yung buong pangalan nito. Kung titignan mo siya ngayon, ay kahirap isipin na siyang pinakamalakas na nilalang dito sa Biringan. Paanong hindi? Mukha lamang siyang ordinaryong tao. Galit na binalingan ako nito. Kung kaya lamang makapatay ang masamang tingin ay baka kanina pa ako pinaglalamayan. Idagdag mo pa yung pakiramdam na halos lahat ng mga nilalang na nasa loob ng palasyo ay pulos sa akin din nakatingin. Napag-alaman ko na itong lalaki na ito ang nasa tadhana mong papas lang sa'yo, pinuno. Sagot ni Nana Assyria. Kung kanina'y galit na galit sa akin, ay mas lalo naman ngayon. Napapikit ako, mukhang alam ko na kung anong magiging katapusan ko nito. Tiyak na talaga ang kamatayan ko sa kamay ng mga nilalang na ito. Kung ganun, ay dapat lamang napaslangin na natin ang lalaking yan upang sa gayon ay mapangalagaan natin ang pinuno. Anang tikbalang. Nakaukit na sa tadhana ni pinuno ang pagkamatay niya sa kamay ng lalaking ito na kasama ko. Alam nating pare-pareho na wala tayong magagawa at hindi natin mapipigilan ang dapat na mangyari, lalo kung iyon ang nakatakda. Ani Nana Assyria. Ngayon, kung nais niyong pangalagaan talaga ang pinuno, ay iminumungkahi ko na palayain si Magindara at bigyan ng ibang parusa. Ilalayo ni Magindara ang lalaking ito dito sa atin upang hindi matupad ang nakatadhanang mangyari. Tutal magkaibigan naman si Magindara at ang lalaking ito. Tiyak na masisiguro ni Magindara na hindi gagawa ng kahit na anong bagay si Antonio na ikapapahamak mo, pinuno. Ngunit paano naman tayo makakatiyak na magiging tagumpay nga ang plano mo, Nana Assyria? Tanong naman ng isang engkantado. Hindi natin kayang baguhin ang nakatadhanang mangyari. Ngunit naniniwala naman ako na kaya't mababago ang nakatakdang mangyari sa ating pinuno. Alam kong bawat isa rito ay gusto lamang na maprotektahan si pinuno. Ito na ang pagkakataon natin para maprotektahan siya. Hindi ko na nasabayan ang iba pang mga sinabi ni Nana Assyria dahil natuon ang buong atensyon ko kay Magindara. Nagulat na nga lamang ako nang makita kong pinapakawalan na nila si Magindara. Kagad naman ako lumapit sa aking kaibigan at inalalayan siya. Hindi ko alam kung anong klase ng pangungumbinsi ang ginawa ni Nana Assyria sa kanilang lahat. Ngunit kahit na ano pa yon, ay wala na akong pakialam. Ang mahalaga lamang sa akin ngayon ay sa wakas ay nailabas ko na rin sa Magindara sa palasyong iyon. Sobrang nag-alala kami ni Lola Potensyana nang mapansin naming ilang araw ko nang hindi pumupunta sa amin. Mabuti pala't agaran ang pagpunta namin dito. Nalaman namin kung anong nangyayari sa iyo. Bulong ko kay Magindara habang dahan-dahan siyang iniuupo sa mahabang upuan sa sala ng bahay ni Nana Assyria. Pasensya na kung pinag-alala kita. Hindi ko naman kasi alam na may magsusumbong pala sa aking ginawa. Huwag ka nang mag-alala at ayos naman na ako. Maraming salamat din pala sa tulong mo kanina. Kung hindi kayo dumating ni Nana Assyria, ay baka kung ano nang nangyari sa akin. Ani Magindara. Pinalitan ako ni Lola Potensyana sa tabi ni Magindara. Hinayaan kong siya na muna maglinis ng mga natamong sugat nito. Habang abala ko sa panonood sa ginagawang paggagamot ni Lola Potensyana sa aking kaibigan, ay abala naman si Nana Assyria sa pagpaplano kung saan namin ititira ngayon si Magindara upang hindi na siya mabalikan ng kanilang pinuno. Sa huli na pagkasunduan namin na sa bundok ng Tebes Manirahan, pansamantala si Magindara. Bababa na lamang siya sa Gandara kung nais niyang magtampisaw sa tubig. Hindi ko pa rin makakalimutan na isa siyang sirena. Si Lola Potensyana ang sasama kay Magindara sa magiging tirahan nito sa bundok ng Tebes. Bago kami umalis ng Biringan, ay hinayaan muna namin si Magindara na magpaalam sa kanyang pamilya. Alam kong hindi ito magiging madali para kay Magindara. Pero pare-pareho naman naming alam na wala naman kami ibang pagpipilian.
Hindi bali nang malayo si Magindara sa kanyang pamilya, basta't ang importante ligtas siya. At isa pa'y maaari naman na bumisita ang kanyang pamilya sa bagong tutuluyan ni Magindara. Makalipas ang isang buwan, kita ko ang hirap ni Magindara sa pag-a-adjust sa kanyang bagong tinitirahan. Bawat araw na lumilipas ay kita ko talaga ang lungkot sa kanyang mga mata at ang labis na pagkasabik niya sa kanyang pamilya. Laking pasasalamat ko na nga lang din dahil palagi naman na nakaalalay sa kanya ang kanyang mga kaibigan na elemento at mukhang nalilibang naman kahit papaano si Magindara. Madalas ding bumibisita si Nana Asiria dito upang balitaan ang aking kaibigan sa mga kaganapan sa Biringan. Para sa araw nito'y kaming dalawa lamang muna ni Magindara. Walang bisita at wala ring mga kaibigan. Hindi ako rito nakatira pero madalas ko siyang bisitahin. Sabik ka na siguro makabalik sa inyo ano? Tanong ko kay Magindara. Natigilan siya at napatitig sa akin. Ngumiti ako. Hindi mo man sabihin sa akin pero kitang-kita ko naman sa mga mata mo kung gaano mo kagustong makasamang muli ang pamilya mo. Yun nga lang ay hindi mo magagawa dahil sa akin. Patawarin mo sana ako. Kung hindi tayo naging magkaibigan ay hindi ka naman siguro aabot sa ganito. Pinagsisisihan mo ba na naging magkaibigan tayo, Antonio? Natigilan ako. Hindi. Hindi ko kailanman mararamdaman ng ganyan. Iyon nga ang lubos na talagang bumabagabag sa akin. Malaki ang kasalanan ko sa iyo, Magindara. May iba pa akong dahilan kung bakit mas pinili kong magpakalayo-layo sa pamilya ko at makasama ka. Aniya, nangunot ang noo ko. Ano naman yun? Dahil mahal kita, Antonio. Hindi ko alam kung maaari bang magmahal ang mga kagaya ko ng taong katulad mo. Pero iyon ang nararamdaman ko. Masaya ako kapag magkasama tayong dalawa. Masaya ako kapag nakikita kita. Masaya na ako basta makita kitang masaya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ito at hindi ko alam kung pag-ibig bang matatawag itong nararamdaman ko para sa iyo. Pero hindi ko kayang nakikita kang nasasaktan o nahihirapan. Iyan din ang dahilan kung bakit nabihag ako ni na pinuno noon at pinurusahan. Dahil naramdaman nila at nalaman ang nararamdaman ko para sa iyo. Malalam ang mga matang tinitignan ko si Magindara, parang hinahaplos ng kung ano ang aking puso. Matagal na akong lihim na umiibig sa kanya at ang marinig ang mga salitang iyon mula sa kanya ay walang kapantay na ligayang ibinibigay sa akin. Ang saya-saya ko ngayong nalaman ko na pareho pala kami ng nararamdaman. Hindi ko alam kung hanggang saan kami dadalhin ng pagmamahal na nararamdaman namin para sa isa't isa, pero handa akong sumuong sa kahit na ano, basta para kay Magindara. Matagal na rin kitang gusto, Magindara. Hindi ko lang alam kung kailan magsisimula o kailan nagsimula. Basta nagising na lamang ako isang araw na mahal na kita. Mahal na mahal din kita. Sinserong pag-amin ko sa aking tunay na nararamdaman. Nabahala ako nang makita ang mga luha niyang isa-isang pumapatak sa kanyang pisngi. Pupunasan ko na sana yun ang bigla akong yakapin ni Magindara. Ginantihan ko ng yakap niyang mahigpit. Si Lola Potensiana at Nana Asiria ang pinakamasasaya ng ibalita namin ni Magindara na nagkaaminan na kami ng nararamdaman namin sa isa't isa. Mas masaya naman ang mga kaibigang engkanto ni Magindara dahil ayon sa kapring kaibigan niya, ngayon na lamang doon nila ulit nakitang masaya si Magindara. Ilang araw, linggo, at buwan ng mabilis na lumipas. Walang pagsidla ng aking kaligayahan at wala akong ibang maramdaman kundi labis na kasiyahan lamang. Ipinakilala ko si Magindara sa mga magulang ko pero hindi na namin sinabi kung anong klase ng nilalang siya. Ayaw ko rin namang mag-iba ang tingin ng pamilya ko sa kanya. Hindi na baling ako at si Lola Potensiana na lamang ang nakakaalam niyon. Nang malaman ni na mama at papa na bundok ng Tebes na ninirahan si Magindara, kagad nila itong inalok na sa aming bahay na lamang manirahan at nag-aalala sila baka bigla na lamang daw atakihin ng mababangis na hayop na nakatira sa bundok na iyon si Magindara. Iyon nga lang ay hindi pumayag si Lola Potensiana dahil natatakot siya na baka mabuko ang sikretong itinatago nito. Hindi na raw baling
Sa kanyang bahay na lamang tumira si Magindara. Ang mahalaga naman daw ay sigurado siyang magiging maayos lamang si Magindara at mananatiling lihim ang tunay niyang pagkatao. Naniniwala kasi si Lola na walang lihim ang hindi mabubunyag, pero tingin naman daw niya kung nasa kanya si Magindara ay walang magiging problema. Lunes ng umaga nang utusan ako ni Lola Potensiana na manguha ng mga punong kahoy sa bundok ng Tebes. Ang mga punong kahoy na pinapakuha ni Lola ay gagamitin niyang panggatong mamaya kapag magluluto na siya. Nais pa nga akong samahan ni Magindara ngunit hindi ko siya pinayagan at sinabihan ko na lamang na magpahinga na lamang siya at ako na ang bahala. Tahimik lamang ako habang nagpupulot ng mga punong kahoy at pinupuno ang 2 sako na pinadala sa akin ni Lola. Nang muli maramdaman ko na para bang may sumusunod sa akin. Ngunit sa tuwing lumilingon naman ako'y wala naman akong nakikitang tao. Malalim akong napabuntong hininga at nagpatuloy na lamang sana sa ginagawa. Kung hindi ko lamang naramdaman ng malakas na pagpalo ng kung ano sa aking ulo, kagad na nanlabo ang paningin ko at bago pa man tuluyang tumilim ang paningin ko'y nakita ko ang pinuno ng mga nilalang sa biringan. Napahawak ako sa aking batok at kaagad na napaigik nang maramdaman ang masakit na parte ng aking katawan. Dahan-dahan akong bumangon sa kinahihigaan ko at kaagad nagulat nang makita ang mga kamay kong may tali na ng lubid. Matagal bago tuluyang rumihistro sa aking utak ang nangyari. Habang kumukuha ako ng punong kahoy ay may biglang humampas sa aking batok dahilan upang mawalan ako ng malay. Ngunit bago pa man ako mawalan ng malay nakita ko nga ang mukha ni Luis. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit niya ako sinasaktan at kinuha. Hindi pa't nagkaroon na sila ng kasunduan ni Nana Asiria na magpapakalayo-layo kami ni Magindara para hindi matupad ang sinasabi ni Nana Asiria na nakatakdang mangyayari sa pinuno nilang si Luis. Kaya bakit ganito ang nangyayari ngayon? Bakit niya ako binihag? Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatili sa kwartong yon. Ni wala nga rin akong ideya kung napansin ba o alam ba ni na Lola Potensiana at Magindara na nawawala ako. Hinahanap na nila ako panigurado. Sa isiping iyon ay kagad kong sinubukan kung makakakalas ba ako sa mahigpit na lubid na nakatali sa aking kamay. Ngunit kahit anong gawin ko'y hindi ko talaga matanggal. Tinignan ko naman ang kabuuan ng kwartong pinagkulungan nila sa akin. Walang bintana sa loob. Iisa lamang din ang pinto't paniguradong may bantay pa ron. Kaya hindi ko alam kung paano akong makakatakas. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng kung ano o kung paano ako makakatakas, ay biglang bumukas ang pintuan at may 2 lalaki na pilit akong pinatayo. Sinubukan ko pang ilaban ang katawan ko para hindi nila ako tuluyang makuha, ngunit 2 magkasunod na suntok ang inabot ko sa kanila. Napaigik ako sa sakit nun. Doon nila ako tuluyang nadala. Palabas ng kwartong iyon. Tuloy-tuloy lamang ang paglalakad nila hanggang sa marating namin ang isang parang buluwagan. Napakaraming nilalang ang naroon at halos lahat sila'y nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Sa rami nilang naroon ay naagip pa rin ang paningin ko si Magindara at Nana Asiria na alalang-alala sa akin. Sinubukan ko makatakas upang mapuntahan ko si Magindara, ngunit labis ang higpit ng hawak sa akin ng 2 kumag na naglabas sa akin kanina. Na kahit anong klaseng pagpupumiglas ang gawin ko'y hindi talaga ako makawala. Nagkatitigan kami ni Magindara. Mapait akong ngumiti sa kanya at tumango upang ipapatid sa kanya na maayos lamang ako. Kinakabahan at natatakot sa kung anong pwedeng mangyari sa akin, pero para sa kanya, para makabalik ako sa kanya'y magpapakalakas ako ng loob. Lalakasan ko ang loob ko. Naputol nga ang titigan namin ni Magindara nang makarinig ako nang hiyaw sa unahang bahagi ng buluwagang iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kaibigan kong si Augusto. Kagaya ko'y bihag din siya. Napasinghap ako. Kaya pala hindi namin siya makita kahit saan man namin siya hanapin, ay nandito pala siya. Tunay nga ang sabi nila na ang biringan ay hanapan ng mga nawawala. Gamit ang natitirang lakas ko'y buong puwersa kong kumawala mula sa pagkakahawak ng 2 lalaking may hawak sa akin
at saka ako mabilis na tumakbo kay Augusto. Mabilis nagkagulo dahil sa ginawa ko pero wala na akong pakialam. Kailangan kong maisalba ang kaibigan ko. Anong ginagawa mo dito, Augusto? Alam mo bang matagal ka na naming hinahanap? Nandito ka lamang pala. Nakangiti kong bungad sa kanya. Ngunit kagad din namang natigilan nang makita kong nakatulala lamang ang kaibigan ko. Diretsyong-diretso siyang nakatitig sa akin at tatimoy hindi ako nakikilala. Nangunot ang noo ko. Muli ko sana siyang kakausapin kung hindi lamang ako nahuli muli ng dalawang lalaki. 3 magkakasunod na suntok ang ibinigay nila sa akin. Dinig na dinig ko ang sigaw ni Magindara mula sa malayo. Hinanap ko si Magindara at muli siyang initian kahit naramdam ko na ang pananakit ng katawan ko. Iyon nga lang ay muli na namang nabaling ang atensyon ko sa kanilang pinuno nang walang puso niyang paslangin ang kaibigan kong si Augusto. Napasingap ako't kagad na napuno ng galit ang aking puso. Gustong lumaban at labanan sila, ngunit paano ko naman gagawin yon kung dito pa lang sa 2 lalaki na nakahawak sa akin ay hindi na ako makawala. Naghiyawan ng iba't ibang mga nilalang na nasa bulwagang yon. Tuwang-tuwa ang lahat ng makitang naliligo sa sarili niyang pulang likido si Augusto. Nanghina ako, lumong-lumot awang-awa sa nangyari at sinapit ng aking kaibigan. Sumenya si Luis sa mga nakahawak sa akin na kagad naman nila akong hinila palapit sa kinaroroonan ng kanilang pinuno. Iyon pa lang ay alam ko na kagad kung anong mangyayari sa akin. Alam ko naman na may posibilidad na mangyari ito, pero hindi ko matatanggap kung mamamatay man lamang ako na hindi katanggap-tanggap ang dahilan. Ano bang mali sa pagmamahal? Bakit naging malaking kasalanan ito? Nagmahal lang naman ako. Ganito ba talaga kalaking kasalanan kapag nagmahal ng tulad nila? Hindi ko maunawaan. Oo nga pala, bukod pa sa pagmamahal na mayroon ako para kay Magindara, ay ako nga rin palang nakatakdang pumaslang sa kanilang pinuno. Kaya ganito na lamang ang galit nilang lahat sa akin. Palapit na sana ako kay Luis kung hindi lamang ako pinigilan ni Nana Asiria at Magindara. Pareho silang humarang sa aking unahan. Maraming umungol sa pagkadismaya nang makitang ginawa ni Nana Asiria at ni Magindara. Gustong-gusto ko namang pigilan si Magindara at paalisin siya sa pagtatakip sa akin, ngunit hindi ko magawa. Wala akong lakas at aaminin kung nagiging buo ang loob ko ngayon dahil alam kong nariyan lamang si Magindara para sa akin. Umalis ka dyan, Magindara. Alam mo naman kung gaanong ipinagbabawal na umibig sa mga tagalupa, hindi ba? Pero bakit minahal mo pa rin siya? Imbes na ikaw ang parusahan ko, yung lalaking itong tagalupa na lamang ang makakatanggap ng parusa bilang pagkilala sa pagiging magkaibigan namin ng iyong ama. Ani ng kanilang pinuno. Umiling si Magindara. Hindi ako makakapayag na saktan niyo siya. Wala namang ginagawang masama sa atin si Antonio. Minahal lamang niya ako at wala akong makikitang mali doon. Nakikiusap ako, pinuno. Huwag niyong papas lang si Antonio. Kung gusto mo'y ako na lamang ang parusahan niyo. Ani Magindara. Paumanhin, Magindara, pero hindi ko naman pwedeng pagbigyan na lamang ang lalaking yan. Unay siyang nakatakdang pumaslang sa akin at pangalawa ay siyang iyong iniibig. 2 magkaibang kasalanan. Ngunit parehong kaibigat naman ang kanyang nilabag. Anang kanilang pinuno. Hindi mo siya maaaring paslangin, pinuno. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong papaslang si Antonio. At ikamamatay ko din yon. Ako na lamang saktan at parusahan mo. Total ay ako naman ang lumabag sa ating mga alintuntunin dito. Umiling ako. Hindi naman ako makakapayag dyan, Magindara. Hindi ko hayaang saktan kanila. At kung gusto nilang paslangin ako edi gawin nila. Basta masiguro ko lamang ang kaligtasan mo. Tumigil kayong lahat. Walang mamamatay dahil hindi ako makakapayag na may mamatay sa isa man sa inyong dalawa. Sigaw ni Nana Asiria. Lahat kami napatingin sa kanya. Pare-parehong hindi inaasahan ang biglaan niyang pagsigaw. Nakita ko ang paninitig ni Nana Asiria kay Luis. Malalim na bumuntong hininga si Nana Asiria bago ito muling nagsalita. Bilang ako ang isa sa pinakamatanda rito sa Biringan, ay nais ko sanang bigyan ng exemption si Magindara at Antonio
Alam kong maraming tututol sa inyo at alam ko din kung gaano natin ipinagbabawal na magmahal ng hindi natin kauri. Ngunit payagan nyo na sina Antonio at Magindara. At alalahanin mo rin sana ang una kong sinabi na si Antonio ang nakatakdang pumaslang sa iyo. Kung hindi natin siya iaalis sa lugar na ito ngayon, ay baka maaaring ang maganap kung anumang nakatadhana. Mahabang litanya ni Nana Asiria. Dahil sa sinabing iyon ni Nana Asiria, nagkaroon ako ng panibagong pag-asa na baka makaalis nga kami rito na Magindara na hindi napapahamak. Tinignan ko naman ang kanilang pinuno at kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot siya na baka mapaslang ko nga rin siya. Gusto ko di sanang bigyan mo ng exemption ng relasyon ng anak ko at ng lalaking tagalupa. Hindi ko ito sinasabi dahil anak ko siya, pero dahil tingin ko'y tama si Nana Asiria. Mas gugustuhin ko pa na lumayo silang dalawa ni Magindara kaysa naman ang buhay mong mawala, pinuno. Sabat naman ng magulang ni Magindara. Napuno ng usap-usapan ng buong bulwagan. Naririnig ko na mayroong mga sumasang-ayon sa ama ni Magindara at mayroon din namang hindi na gusto ang kanyang nais. Natahimik na nga lamang ang lahat na magsalita na ang kanilang pinuno. Pumapayag na akong bigyan ng exemption sina Magindara at Antonio, ngunit hindi na sila maaaring bumalik pa rito sa Biringan. Muli, bilang pag-iingat na may gawing masama si Antonio laban sa akin. Walang may karapatang kwestiyonin ang aking desisyon at iyon may pinalidad na. Pagtatapos ni Luis sa usapan, natahimik ang lahat at pare-parehong wala nang nasabi. Inalalayan naman ako ni Nana Asiria at Magindara palabas sa palasyo at papunta sa bahay ni Nana Asiria. Saka pa lamang ako nakaramdam ng kaginhawaan nang nasa bahay na talaga kami ni Nana Asiria. Alam kong ligtas na kaming pareho ni Magindara. Pinanood ko si Nana Asiria na gamutin ang mga sugat ko habang si Magindara naman ay paulit-ulit na humihingi sa akin ng tawad at paulit-ulit niya rin sinisisi ang kanyang sarili kung bakit ako nalagay sa ganitong sitwasyon. Hindi naman ako nagsawa sa pagpapaintindi sa kanya na hindi niya kailangang humingi ng tawad sa akin dahil kung mangyayari muli ito ay paulit-ulit akong haharap sa kanilang lahat basta para sa kanya. Ganoon siya kaimportante at ganoon ko siya kamahal. Hindi na rin kami nagtagal pa sa Biringan. Pagkatapos gamutin ni Nana Asiria at matapos magpaalam ni Magindara sa kanyang pamilya, ay bumalik na kaming tatlo sa mundo ng mga tao. Mahigpit akong niyakap ni Lola Potensiana at panay ang pagtatanong niya kung ano raw ang nangyari at sino ang kumuha sa akin. Ikinuwento ko naman sa kanya kung ano ang totoong nangyari at kung sino ang kumuha. Malaki naman ang pasasalamat ni Lola Potensiana kay Nana Asiria nang ikwento ko naman ang pagtatanggol nito sa akin sa mga taga-Biringan. Maging kay Lola Potensiana ang paulit-ulit din na humihingi ng tawad si Magindara, ngunit iisa lamang kami ng opinyon ni Lola na walang kasalanan si Magindara sa nangyari. Wala kaming kasalanan na dalawa at kung mayroon man siguro ay yun yung minahal namin ang isa't isa. Naging mapayapa na ang pamumuhay namin magmula ng araw na yon. Wala nang nanggambala sa amin na kahit na anong nilalang mula sa Biringan. Wala ni isa sa amin ang nagbanggit pang muli sa lugar na yon at itinuring na lamang namin na bahagi ng nakaraan namin ni Magindara ang lugar na yon. Pero pareho naman namin hindi kayang kalimutan. Bukod kasi sa roon nagmula ang babaeng pinakamamahal ko, ay doon din kami nagkita at nagkakilalang dalawa. Kung iisipin ko yung dami na palang nangyari magmula ng araw na yon, noon ay takot pa ako kay Magindara dahil sa nakita kong ginawa niya sa katulad kong tao. Pero tingnan mo nga naman ngayon, at siya pa palang mamahalin ko ng lubusan. Madalas ang pagbisita ng pamilya ni Magindara, ginagawa nila yun para daw hindi gaanong makaramdam ng lungkot si Magindara na labis ko namang ipinagpapasalamat. Ayaw na ayaw ko kasing nakikitang malungkot ito. Hindi ko kaya't maging ako nasasaktan din. Nakangiting pinagmamasdan ko ang aking asawa na si Magindara habang abala siya sa pakikipag-usap sa pamilya naming dalawa. Napatagal yata masyado ang pagtitig ko sa kanya kaya marahan siyang nag-angat ng tingin sa akin. Malamlam ang mga matang tumitig din siya sa akin at ninitian ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa paglapit sa kanya. Mahal na mahal kita.
Bulong ko sa kanya. Mahal na mahal din kita. Bulong niya rin. Matamis akong ngumiti. Kontentong-kontento na sa buhay na mayroon ako ngayon. Hindi man madali ang pinagdaanan namin bago marating ang buhay na mayroon kami ngayon, ay ayos lamang. Ang mahalaga ay magkasama kami ni Magindara. Pagkatapos ay kasama pa namin si Nana Asiria at Lola Potensiana na parehong may malaking naitulong sa pagmamahalan naming dalawa. Dito na po nagtatapos ang kwento ng buhay namin ng babaeng pinakamamahal ko ngayon. Marami siguro sa inyong hindi maniniwala sa kwento ngayon o yung kwentong ito, ngunit ayos lamang dahil alam ko sa sarili ko na iyon talaga ang nangyari, na marami talagang misteryong bumabalot sa maalamat na Biringan City. Yon, bali yun na nga pala yung kwento natin. Sa mga nagtatas ng kilay ako, masasabi ko lang sa kwentong ito, tulad ng mga nakaraang mga kwento, mahirap talagang paniwalaan pero may mga ganito talagang mga sender, no? Grabe. Kinikilabutan ako pagka naalala ko yun, baka mamaya pati tayo, no? Huwag naman sana. Siyempre kailangan lang natin lagi magdasal. Yun lang, lagi magpapasalamat sa nasa itaas. Yun lamang po. At maraming salamat sa inyo.